Paano kung bigla ka na lang namatay dahil sa pagkakamali ng isang Diyos, at bilang kapalit, binigyan ka ng bagong buhay sa isang mahiwagang mundo? Ganyan nagsisimula ang kakaiba at nakakatuwang pakikipagsapalaran ni Tuya Mochizuki, isang ordinaryong binata na biglang napadpad sa ibang mundo matapos mamatay sa hindi inaasahang paraan, ngunit bago siya muling isilang, pinayagan siya ng Diyos na dalhin ang isa niyang mahalagang gamit, ang kanyang smartphone. Sa bagong mundo ng mahika at halimaw, natuklasan ni Tuya na hindi lang niya nadala ang kanyang cellphone, pinalakas din ang kanyang mga abilidad, pati na rin ang kakayahang gumamit ng lahat ng klase ng mahika, kabilang na ang bihirang null magic, kasama ang mga bagong kaibigan at mga babaeng unti-unting napapalapit sa kanya. Magsisimula si Tuya sa isang paglalakbay na puno ng misteryo, aksyon, at masayang kasiyahan. Nagsisimula ang episode sa isang eksena kung saan ipinapaliwanag ng Diyos kay Tuya na siya ay patay na. Matapos niyang aksidenteng tamaan ng kidlat na ibinagsak mismo ng Diyos, humingi ng tawad ang Diyos at ipinaliwanag na hindi na siya maaaring buhayin sa parehong mundo, ngunit may alituntunin na maaaring siyang mabuhay muli sa ibang mundo, kapalit ng isang kahilingan bilang kabayaran sa pagkakamali. Hiling ni Tuya na madala niya ang kanyang smartphone sa bagong mundo, at pumayag ang Diyos, bilang dagdag, binigyan siya ng mas mataas na stats tulad ng bilis at memorya. Pagdating niya sa bagong mundo, nagising si Tuya sa ilalim ng isang puno at nakatanggap ng tawag mula sa Diyos tungkol sa kanyang smartphone. Pagkatapos ng tawag, naglakad siya at nakasalubong si Zanak Zenfield, ang may-ari ng isang tindahan ng kasuotan, na nais bilhin ang school uniform ni Tuya. Matapos ang saglit na usapan, naghiwalay sila ng landas. Habang papunta si Tuya sa Silver Moon Inn, nakasalubong niya ang kambal na sina Elsa at Lynn Siloweska, na nakikipagtalo sa mga goons tungkol sa presyo ng isang crystal antler na pinakuha sa kanila. Nakisali si Tuya at inalok silang bibilhin niya ang antler kapalit ng isang gintong barya. Pumayag ang kambal, nang sirain ni Tuya ang antler. Nagalit ang mga goons at sinubukang saktan siya, ngunit madali niya silang tinalo. Pagkatapos magpakilala sa isa't isa, nagtungo sina Tuya, LZ, at Lindsay sa Silver Moon Inn, kung saan sila nakatira. Doon, inakala ni Micah, may-ari ng inn, na jowa ni LZ si Tuya, ngunit agad itong itinanggi ni LZ. Kinabukasan, nagtungo sila sa Adventurers Guild at tumanggap ng misyon na lipulin ang mga wolves. Matagumpay nila itong natapos at bumalik sa Silver Moon Inn. Humiling si Tuya na turuan siya ni na LZ at Lindsay kung paano magbasa, magsulat, at gumamit ng mahika, na ikinagulat ng kambal. Sinimula ni Linz ang pagtuturo ng mahika gamit ang magic spellstones. Ipinaliwanag niya na ang aptitude o kakayahan sa mahika ay iba-iba sa bawat tao. Halimbawa, may kakayahan si Linz sa tubig, ngunit wala si Els. Nang subukan ni Tuya, lumabas na may kakayahan siya sa 6 sa 7 elemento ng mahika: apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, at dilim, na lubhang ikinagulat ng kambal. Ipinaliwanag ni Linz na bihira ang may higit sa 3 elemento. Si Els naman ay may kakayahan lamang sa null magic, personal na mahika. Sinubukan din ni Tuya kung may null magic siya at ginamit ang gate spell. Laking gulat ng lahat ng gumana ito, at napunta sila sa Eastern Forest, eksaktong lugar kung saan nila nilipol ang mga lobo, na ayon kay Els, siguro ay nasa isipan ni Tuya nang gamitin niya ang spell. Sa gabing iyon sa Silver Moon Inn, nag-usap sina Elsa at Linz tungkol sa lakas at kakayahan ni Tuya. Ipinakilala ni Micah si Tuya sa isang babaeng nagngangalang Air, may-ari ng Parent Cafe. Tinanong ni Air kung may alam silang bagong recipe na pwede niyang ihain sa kanyang restaurant. Wala namang maisagot ang kambal. Nag-alok si Tuya ng ice cream, na ikinagulat ng lahat dahil wala pang ganoong pagkain sa mundong iyon. Tinawag niya ang smartphone bilang isang uri ng null magic, na ayaw niyang masyadong ipaliwanag. Tinanong niya si Linz kung maaaring gumawa ng yelo gamit ang mahika, at kinumpirma ni Linz na bahagi ito ng water magic. Habang binabasa ni Tuya ang recipe ng vanilla ice cream, nalaman niyang pareho lang ang sukat at sangkap sa mundong ito. Ipinakita sa montage ang paggawa ng ice cream. Gumamit si Linz ng yelo habang si Tuya ang nagdurog ng malalaking tipak. Nang matapos, lahat ay nasarapan sa ice cream, at kumpiyansa si Air na magiging patok ito sa cafe. Nang papurihan si Tuya, tinanggihan niya ito at sinabing, ang pagbibigay ng masarap na dessert na ito ay maliit na bagay lang kapalit ng lahat ng tulong na binigay niyo sa akin.
Nagsisimula ang episode sa pagdating ni Natuya at ng kambal na sina Els at Lin sa isang bagong bayan habang nasa gitna ng isang misyon, maghatid ng liham sa isang tao sa Royal Capital, isang kahilingan mula sa guild. Nais sana ni Tuya na ang tinanggap nilang misyon ay ang pagtugis sa Mega Slime dahil mas malaki ang bayad, ngunit tutol dito ang kambal. Sinabi ni Els na kadiri ang slimes at ang iba ay kayang tunawin ang mga damit, bagay na hindi nila matitiis. Habang naglalakad, nakakita sila ng eksena kung saan isang batang babae ang kinukuyog ng ilang lalaki, lumalabas na ang batang babae ay tumulong dati upang mahuli ang ilang lasing, at ngayon ay nais ng mga kaibigan ng mga ito na gumanti. Ginamitan niya ng jujitsu ang tatlo ngunit napahinto ng kumulo ang kanyang tiyan sa gutom. Dito na pumasok si Tuya at sumunod si Els upang tumulong, nang marinig na parating na ang mga gwardya, mabilis silang tumakas kasama ang babae sa isang eskinita. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Yae Kokano, isang manlalakbay mula sa Edo, Ishan. Akala ni Yae na taga-Ishan din si Tuya, ngunit sinabi nitong mula siya sa lugar na kahawig lang, dahil nawala raw ang pera ni Yae. Pinakain nila ito, ngunit napansin agad ni Tuya na parang bottomless pit ito sa pagkain at nag-aalala siyang maubos ang kanilang pera. Sinabi ni Yae na layunin niyang maglakbay para humusi pa sa pakikipaglaban. Nang malaman nilang pareho ang kanilang destinasyon, inimbitahan na rin nila itong sumama sa kanila. Habang nasa biyahe gamit ang karwahe at si Yae ang nagmamaneho, natuwa si Els dahil may bago silang kapalit sa pagpapatakbo. Binigyan ni Lin si Tuya ng spellbook tungkol sa Null Magic, na naglalaman ng kakaiba at minsang nakakatawang spells tulad ng pagpapakulot ng buhok o pagpapahamon ng mga aso. Ipinapaliwanag ni Lins na bihira ang kagaya ni Tuya na kayang gamitin ang kahit anong null magic kapag nakita lang. Sinubukan ni Tuya ang spell na apport, na kayang kumuha ng bagay mula sa malayo, ngunit nabigo. Sabi niya, tinangka niyang kunin ang isa sa mga katana ni Yae, ngunit masyadong mabigat. Nang muling subukan, nakuha niya ang ribbon ni Yae. Nababahala ang kambal dahil baka gamitin ni Tuya ito sa masamang paraan gaya ng pagnanakaw, ngunit tiniyak niyang biro lang ang mga hinala nila. Sunod na spell na nakita ni Tuya ay ang Sleep, na kayang alisin ang friction sa isang lugar. Sa tingin niya ay pang-espesyal na sitwasyon lang ito. Pagkaraan, nakita niya ang Long Sense, na kayang palawakin ang 5 pandama. Nagkomento si Els na swak ito para sa mga Meniakis, pero sa paggamit ng spell, naamoy agad ni Tuya ang dugo sa unahan. Pagdating sa pinanggagalingan ng amoy, nakita nilang may karwaheng inaatake ng mga lizardmen na nilikha ng isang salamangkero. Habang nilalabanan nina Els, Lins, at Yae ang mga nilalang, ginamitan naman ni Tuya ng sleep spell ang salamangkero para mapaalis ito. Matapos mapuksa ang mga kalaban, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki, gamit ang healing magic at spell na apport para alisin ang palasong nakabaon. Nailigtas ni Tuya ang lalaki. Nagpakilala ang mga sakay ng karwahe. Ang babaeng kanilang iniligtas ay si Sushi Ernia Ortlinda, anak ng Duke ng Belfast, kapatid ng hari, kaya't isa siyang miyembro ng maharlikang pamilya. Sa kahilingan ng butler ni Su na si Lim, ang lalaking sinagip ni Tuya, sinamahan ng grupo si Su patungong Royal Capital. Pagdating sa mansyon, mainit silang tinanggap ng Duke at nagpasalamat sa kanila sa pagsagip sa kanyang anak. Habang nag-uusap si Tuya at ang Duke, nalaman niya na ang asawa ng Duke ay bulag dahil sa sakit na dinanas 5 taon na ang nakalipas. Walang nakapagpagaling dito, at ang tanging spell na makagagamot ay isang uri ng null magic, na hindi pwedeng gamitin ng iba maliban sa orihinal na may-ari. Narinig ito ni Els at Lins, at agad nilang iminungkahi si Tuya. Gumamit si Tuya ng spell sa Duchess, at nagtagumpay ito. Bumalik ang kanyang paningin, bilang pasasalamat. Binigyan sila ng Duke ng 40 platinum coins, katumbas ng humigit kumulang 40 milyon yen o 22.8 milyon sa Philippine peso, pati na rin ang medalya na may sagisag ng pamilya ng Duke na nagbibigay karapatang gumamit ng mga pasilidad para sa mga maharlika at dumaan sa mga checkpoint. Sa pagtatapos, tinanong ni Tuya si Yae kung anong plano nito. Sinabi ni Yae na nais niyang manatili sa grupo dahil napatunayan nilang sila ay marangal at malalakas. Tinanggap siya ni Tuya, Els, at Lins bilang bagong kasama. Nagsisimula ang episode sa paglalakad ni Tuya at ng mga babae sa lungsod, kung saan iminungkahi ni Els na mamili sila dahil nasa kabisera sila ng kaharian, at agad namang pumayag ang iba.
Nagulat si Tuya na may mga lahi maliban sa tao sa Royal Capital. Habang nag-iikot sila, napansin nila ang isang batang babae, Arma Strand, na halatang kinakabahan at nawawala. Pagkapakilala nila kay Arma, na unay natakot, tinulungan siya ni Tuya na mahanap ang kanyang kapatid na si Olga Strand, ang embahador ng kaharian ng Nismid, na nahiwalay sa kanya. Matapos mapagtagpo muli ang magkapatid, naghiwa-hiwalay na sila para mamili. Bumili si Tuya ng isang mahiwagang coat na kayang protektahan ang nagsusuot laban sa mga magic attacks na may affinity siya. Ngunit pinapadoble ang damage kung wala siyang affinity sa magic na iyon. Dahil sa malakas na ulan, 3 araw nang nakakulong sa loob ng Silver Moon sina Tuya at ang iba pa. Napansin niyang naglalaro ng shogi sina Beryl, may-ari ng tindahan ng sandata, at Dolan, may-ari ng Silver Moon Inn, isang laro na nilikha ni Tuya gamit ang bagong kakayahang modeling magic, at halos hindi na sila tumigil maglaro mula nang magsimula ang ulan, sa inis ni Micah. Nang tanungin siya kung nasaan ang iba, sinabi ni Micah na sina Els at Yae ay nasa parent cafe upang tikman ang bagong dessert na roll cake, na salamat kay Tuya, at si Elzoe humiling kay Tuya na dalhan ng cake ang Duke pagbalik. Paglaon, nagtungo si Tuya sa mansyon ng Duke upang ihatid ang cake at ipakilala rin ang shogi, na agad kinahiligan ng Duke. Pumayag si Tuya na turuan siya. Makalipas ang ilang oras, patuloy pa rin ang Duke sa paglalaro ng shogi, na ikinainis ni So, kaya tinorture niya si Tuya sa pamamagitan ng kiliti upang makumbinsi ang ama na hayaan siyang maglaro, ngunit hindi naging epektibo. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa guild sa Royal Capital, mas malaki kaysa sa guild sa Reflect, upang kumuha ng bagong quest. Muli na namang iminungkahi ni Tuya ang slime hunting quest na agad tinanggihan ng mga babae dahil sa labis nilang pagkaayaw sa slimes. Hindi ito naging hadlang para kay Tuya na muling magpantasyang inaatake ng slimes ang mga babae. Sa halip, pumili sila ng subjugation quest upang pabagsakin ang isang dulahan at grupo ng one-horned wolf sa Old Capital Ruins. Matagumpay nilang natapos ang misyon bagamat may kaunting hirap. Habang nagpapahinga pagkatapos ng misyon, gumamit si Tuya ng search spell upang maghanap ng kayamanang maaaring nakatago sa paligid. Pero hindi siya nagtagumpay, subalit, sa muling pagsubok at sa paghahanap ng historic treasure, nagtagumpay na siya. Pumunta sila sa lugar kung saan matatagpuan ang kayamanan ni Tuya, ngunit ito ay natabunan ng sangkaterbang mga debris. Sa pag-iisip kung paano ito tatanggalin, gumamit si Linz ng napakalakas na fire spell na nagsira sa mga harang. Sinabi ni Tuya na masyado itong sobra, kaya't nahiya si Linz. Matapos mabuksan ng isang pinto, pumasok sila sa isang underground tunnel, gamit ang liwanag na spell ni Linz bilang gabay. Sa dulo ng lagusan, nakatagpo sila ng pader na puno ng kakaibang wika na ni si Linz ay hindi maintindihan. Kinuhaan ito ni Tuya ng litrato gamit ang smartphone, na ikinagulat ng mga babae dahil sa flash. Nakahanap sila ng simbolong tumutugon sa Earth Magic. Dahil walang Earth Affinity ang mga babae, si Tuya ang pina-activate nila. Mula sa ligtas na distansya, pinanood siya ng mga babae habang unti-unting nawala ang pader, at lumitaw ang isang tunnel. Sa dulo ng tunnel, isang kakaibang estatwang salamin ang kanilang natagpuan. Nagsisimula nang mawala ang light spell ni Linz, at iniisip ni Tuya kung normal ba yun. Hindi pala, ayon sa kanila. Napansin ni Yae ang pulang liwanag mula sa loob ng estatwa. Dito napagtanto ni Tuya na ito ay buhay. Naglabas ito ng nakabibinging tunog na nagpayanig sa paligid. Gumuho ang silid at napilitan si Tuya na gamitin ang gate spell upang iligtas silang lahat pabalik sa ibabaw. Ligtas silang nakabalik, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa isang pagsabog, sumabog ang halimaw at lumitaw sa ibabaw. Gumamit si Linz ng flame spell ngunit sinipsip lamang ito ng halimaw. Tinangka ni Yae na hiwain ito ngunit halos walang epekto. Nabigo rin ang suntok ni Els, gumamit si Tuya ng sleep, at napagtanto niyang direct magic attacks lamang ang sinisipsip nito. Ibinagsak ni Linz ang yelo sa halimaw, at si Els ay ginamit ang boost upang sirain ang mga binti nito. Sa kasamaang palad, mabilis itong gumaling at nasaksak si Els, hindi naman malala ang sugat. Kaya't pinagaling agad siya ni Tuya. Napansin niyang ang pulang orb sa loob ng halimaw ang nagpapabuhay dito. Kaya't ginamit niya ang apport upang kunin ito, at inutusan niya si Els na wasakin ito, nang mabasag ang pulang bola. Agad naluso ang katawan nito, nakahinga ng maluwag ang grupo ni Tuya.
Agad silang nagtungo sa Duke upang iulat ang nangyari. Plano ni Tuya na ibigay ang mga larawan sa Duke upang makatulong sa mga scholar at archaeologist na maunawaan ang sinaunang wika at kung bakit inilipat ang kabisera noon, malamang ay may iba pang ganitong halimaw sa mundo. Pagbalik, ginamit ni Tuya ang drawing magic upang makagawa ng mga kopya ng mga larawan mula sa smartphone, pagkatapos ay nag-gate siya sa mansyon ng Duke. Eksaktong paalis ang karwahe, huminto ito at bumaba ang Duke. Tuwang-tuwang nakita si Tuya. Nagtaka si Tuya kung anong problema, ipinaliwanag ng Duke na ang hari ay nalason. Nagsisimula ang episode sa paglalantad ng Duke kay Tuya ng kanyang hinala na ang mga maharlika ng Belfast ang nasa likod ng pagkalason sa hari, dahil tumanggi ang mga ito na makipag-alyansa sa kaharian ng Mizmid. Ipinaliwanag niya na kapag namatay ang hari, ang trono ay mapupunta sa anak nitong si Prinsesa Yumina, at maaaring gamitin ng salarin ang kanyang murang edad upang manipulahin siya bilang tagapayo o sa pamamagitan ng pagpapakasal. Hiniling ng Duke kay Tuya na gamutin ang hari gamit ang kanyang recovery spell. Pagdating nila sa kastilyo, sinalubong sila ni Count Bolza na nagsabing may nahuli ng sospek sa tangkang pagpatay, ang embahador ng Mizmid. Nabigla ang Duke sa balita, nang iminungkahi ni Count Bolza na patayin ang embahador, sinaway siya agad ng Duke. Ipinaalala na ang hari mismo ang magpapasya ukol dito, bilang ganti sa pagiging bastos, ginamitan ni Tuya si Bolza ng sleep spell. Sa kwarto ng hari, mabilis na ginamot ni Tuya ang kanyang kapatid, na ikinagulat ni Reyna Yuel, Prinsesa Yumina, General Leon, at Charlotte. Matapos ang paggaling, hiniling ng hari na makausap ang embahador ng Mizmid, si Olga Strand, na dati nang natulungan ni Tuya. Nagsagawa si Tuya ng investigasyon gamit ang search magic, at nadiskubre kung paano nailagay ang lason. Tinipon niya ang lahat ng naroroon sa oras ng insidente sa silid kainan. Iginiit ni Bolza na si Olga ang may sala, ngunit binaliwala siya ni Tuya. Pinainom niya ng alak si General Leon upang patunayan na ligtas ito, at nang tanggihan ni Bolza, nabunyag ang kanyang pagkakasala. Inamin ni Tuya na nilinis na niya ang alak, kaya walang lason doon. Lumalabas na si Bolza ang naglagay ng lason sa lahat ng baso upang mapasama si Olga. Dahil ayaw niya sa mga beastmen na tumutol sa alyansa sa Mizmid, ginamitan ulit ni Tuya ng sleep si Bolza upang hindi makatakas. Lubos na humanga si Yumina kay Tuya dahil sa kanyang kabayanihan. Personal siyang pinasalamatan ng hari. Sa gitna ng pag-uusap, biglang humiling si Prinsesa Yumina sa kanyang mga magulang na payagan siyang pakasalan si Tuya, na ikinagulat ng lahat, lalo na si Tuya. Ipinaliwanag ng hari na may kapangyarihan si Yumina na makita ang tunay na pagkatao ng isang tao, dahil sa kanyang heterochromatic na mga mata, kaya siya nahulog kay Tuya. Bagaman 12 taong gulang pa lang siya, karaniwan sa mga maharlika na nakikipagkasundo na ng kasal sa edad na 15, ipinahayag ni Tuya na sa kanyang mundo, 16 ang legal age para sa babae at 18 sa lalaki. Naging kasunduan na sa susunod na 2 taon, makakasama ni Yumina si Tuya. Kung hindi siya mamahalin ni Tuya sa loob ng panahong iyon, ititigil nila ang usapan ng walang sama ng loob. Napilitan mang pumayag si Tuya. Halatang masaya si Yumina. Sa silid ng panauhin, nagmumuni-muni si Tuya kung paano siya nadawit sa ganitong sitwasyon. Bigla siyang tinawagan ng Diyos na nanunood sa kanya. Hiling ni Tuya na huwag pagtawanan ang kanyang sitwasyon, dahil ayaw pa niyang isipin ang kasal sa ganoong edad. Ipinaliwanag ng Diyos na karaniwan ang polygamia sa mundong iyon at maaari siyang mag-asawa ng marami kung gusto niya. Sana all. Sinabi rin ng Diyos na sinusuportahan niya si Tuya. Napasigaw na lang sa unan si Tuya dahil sa sitwasyon. Pagbalik nila sa Silver Moon Inn, ipinaliwanag ni Tuya ang nangyari at ipinakilala si Yumina, na agad yamakap sa kanya ng may pagmamahal. Ikinagulat ng kanyang mga kasama, napabuntong hininga si Yae at Els, habang natulala naman si Linz. Napagtanto ni Els na maaaring si Tuya ang susunod na hari kung sakaling hindi na magkaanak pa ang kasalukuyang hari. Pagkatapos irehistro si Yumina sa Adventurers Guild, tumanggap sila ng misyon upang lipulin ang mga Kiniyej sa katimugang gubat. Sa kanilang biyahe, ipinahayag ni Yumina na bihasa siya sa archery at mahika, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng summon ng magic upang tawagin ang mga lobo. Inalok niya si Tuya na turuan ng summoning. Sa kanilang pagbabalik sa Silver Moon Inn, ipinakita ni Yumina kung paano gawin ang summoning,
at nabigla si Tuya ng isang dambuhalang puting tigre ang lumabas. Ipinakilala ito ni Yumina bilang isa sa 4 na banal na hayop, ang White Monarch. Sinubukan ni Tuya na makipagkontrata rito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mahika, nawalan siya ng malay dahil sa dami ng enerhiya niyang ibinigay. Ngunit pumayag ang tigre at humiling ng pangalan, pinangalanan siya ni Tuya ng Doggy, at pumayag itong samahan siya. Ikinabahala lang ni Tuya ang laki nito kung saan man sila magpunta. Sa kabutihang palad, kaya ni Doggy baguhin ang anyo, naging isang maliit at cute na kuting ng tigre. Nang buhatin ito ni Tuya, agad itong inagaw ni Yumina at niyakap ng buong lakas dahil sa sobrang pagka-cute. Nagulat si Doggy sa ginawang ito, dumating ang iba pang mga babae at pinagtulungan din siyang yakapin. Humingi ng saklolo si Doggy kay Tuya. Ngunit sinabihan lang siya nitong tiisin na lang muna, ikinagulat ng tigre. Nagsimula ang episode habang bumibiyahe sina Tuya at ang mga babae, Els, Linz, Yamina, at Yae, gamit ang karwahe papunta sa susunod nilang destinasyon. Hindi masaya ang mga babae sa susunod nilang misyon mula sa Adventurers Guild, ang imbestigahan ang nawawalang slime researcher sa kanyang kastilyo. Sinusubukan ni Tuya na pasiglahin ang grupo, pero nagdududa sila sa kanyang kakaibang kasabikan. Itinatanggi ito ni Tuya, pero aksidenteng nasaktan niya si Doggy sa isang nakakatawang pangyayari. Pagdating nila sa kastilyo, tinamaan sa ulo si Tuya ng isang palangganang nahulog mula sa itaas. Habang nasasaktan siya, napansin ni Yamina na may kakaiba sa palanggana. Laking gulat ng lahat nang ito'y maging isang slime na ngayon lang nila nakita. Iminungkahi ni Linz na maghanap sila ng mga dokumento ukol sa pananaliksik ng may-ari ng kastilyo. Habang nililibot nila ang unang palapag, napansin nilang wasak na ang karamihan sa mga dokumento dahil sa mga slime. Nakakita si Linz ng isang aklat na may mga guhit at description ng iba't ibang klaseng slime na nalikha ng mananaliksik. Dahil walang ibang mahalagang bagay na nakita, nagpasya si Tuya na hanapin ang slime researcher sa iba pang bahagi ng kastilyo. Bumalik sila sa lobby ng kastilyo kung saan sinalubong sila ng mga green slime, mga halimaw na ayaw labanan ng mga babae dahil natutunaw nito ang kanilang mga damit. Lumaki si Doggy para labanan ito pero hindi rin siya naging epektibo. Napilitan silang umatras papuntang ikalawang palapag at natuwa silang hindi sila sinundan ng mga slime, na pinaniniwalaan ni Linz ay dahil teritoryo ng slime ang unang palapag. Habang nagpapatuloy sila, nadulas si Elle sa isang likidong likas sa sahig. Napansin nila ang mga white slime sa hagdan. Kinilala ito ni Linz bilang lotion slime, isang nabigong eksperimento ng researcher. Habang bumabangon si Els, nadulas siyang muli at sa pagkakataong ito ay nadamay niya sina Yamina, Tuya, Yae, at Linz sa pagbagsak. Nahulog sila pabalik sa unang palapag, pero nasalo si Tuya ni Doggy. Sa kasamaang palad, lamandang ang mga babae sa grupo ng green slime na nagsimulang tunawin ang kanilang mga damit. Yan ang inaabangan natin. Mukhang makakakita tayo ng mga kokomelon sa episode na ta. Nailigtas sila ni Tuya gamit ang gate spell bago tuluyang matunaw ang mga ito. Naiwan ang mga slime sa unang palapag. Pero galit ang mga babae dahil sa sinapit nila, dahilan para bugbugin ni Elle si Tuya dala ng kahihiyan. Sa paglalakad sa ikalawang palapag, napansamantalang nakasuot ng mga natagpuang damit, nagpasya ang mga babae na wasakin ang kastilyo kapag tapos na sila. Napagtanto ni Tuya na kaya pumalpak ang mga eksperimento ay dahil sinusubukan ng researcher na lumikha ng partikular na slime nang hindi tiyak ang epekto. Nakumpirma ito ni Linz. Napansin ni Tuya na may kakaiba sa isang estatwa, lalo na sa bahagi ng dibdib nito. Habang sinusuri ito, lumitaw ang mga slime mula sa estatwa. Tinawag ito ni Linz na bust slime, mga slime na dumikit sa mga babaeng may maliit na dibdib para palakihin ito. Sinubukan nilang atakihin si Yamina dahil maliit ang kanyang, alam niyo na yun, pero agad niya itong winasak gamit ang wind magic, nabulong ni Yamina na nagde-develop pa siya. Kalaunan, natagpuan nila ang opisina ng researcher, kasama ang kanyang mga labi. Nahanap ni Tuya ang journal nito kung saan sinabing nakamit na niya ang pangarap ng bawat lalaki. Bago pa man niya ito masuri, pinapansin siya ni Yamina sa isang sulok. Nakita ni Tuya ang 4 na slime na biglang nagbago ng anyo, naging halos kopya ng 4 na babae. Laking gulat ng lahat. Lalo na si Tuya, nagsimula namang magpanik ang mga babae para maaga ang pansin niya sa mga babaeng slime, at nauwi ito sa pagbugbog ni Els gamit ang kanyang gauntlet. Kalaunan,
Sinunog nila ang kastilyo habang nanunood ng tahimik, masaya na nawasak na ang kabaliwan ng researcher. Nalito si Tuya sa ideya ng paglikha ng slime na kayang magbago ng anyo bilang mga hubad na katulong. Humiling si Doggy kay Tuya na dalhin siya sa isang bayan, na kanyang tinanggap. Inikutan nila ang bayan habang buhat ni Tuya si Doggy, habang naglilibot, nakita nila si Yae na may inaaliw na batang babae na umiiyak dahil nawawala ito. Sinabi ni Yae na hindi makausap ang bata, nakilala ni Doggy ang pangalan ng bata, si Lim. Sinubukan ni Tuya hanapin ang pamilya nito gamit ang search spell pero bigong makahanap. Gumamit siya ng map function sa kanyang smartphone upang palakasin ang spell at matagumpay na natagpuan ang ina ng bata. Matapos pagtagpuin muli ang mag-ina, tinanong ni Yae kung paano niya ito nagawa. Ipinaliwanag ni Tuya na ginamit niya ang smartphone upang palakasin ang spell. Nakiusap si Yae na hanapin ang kanyang kapatid, na matagumpay namang natunton ni Tuya sa kanilang dojo sa kanilang bayan. Sa gabi sa inn, ginamit ni Tuya ang enchant, long sense sa kanyang telepono at sinubukan ang camera. Nakita niya si Lin sa kabilang kwarto na nagsusuot ng kanyang tights habang naka-underwear. Napatitig siya saglit pero agad namang pinatay ang camera. Ilang saglit pa, kumatok si Lin at pumasok sa kanyang kwarto. Nahihiya si Tuya kaya umiwas sa tanong. Humingi si Lin ng tulong upang matutunan ang ancient magic mula sa isang scroll. Gumawa si Tuya ng enchanted na salamin upang mabasa ito. Sinubukan ni Lin ang ballistic bubble bomb, pero nabigo at naubos ang mana. Habang nagpapahinga siya, nag-isip si Tuya. Nang muling subukan ni Lin, ginamit ni Tuya ang null magic upang aipasa ang sarili niyang mana sa kanya. Tinuruan niya si Lin na mag-visualize ng sumasabog na bubble para sa spell. Kalaunan, nasira ang gauntlet ni Els. Isinama siya ni Tuya upang bumili ng kapalit. Sa daan pa uwi, namangha si Els sa isang gothic lolita dress. Hinikayat siya ni Tuya na isukat ito. Humanga siya sa ganda ni Els, kaya binili niya ito bilang regalo. Pinilit ni Tuya kaya napilitan si Els na isuot ito palabas ng tindahan. Pinuri rin siya ni Yae, Lins, at Yamina. Sa huli, natanggap ni Yamina ang liham mula sa kanyang ama. Nais niyang gawing knight si Tuya bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Patuloy pa ring tumutulong sina Tuya at ang iba pa sa pag-aayos ng pinsalang dulot ng pag-atake ng itim na dragon sa Nayon. Humanga si Leon sa kabaitan nila sa pagbibigay ng bangkay ng dragon sa Nayon. Dahil bihira at mahalaga ang dragon, katumbas ito ng ilang bag ng ginto, bilang gantimpala sa pagsagip sa kanilang Nayon, ibinigay ng matanda kay Tuya ang isa sa mga pangil ng patay na dragon. Sinabi niya kay Tuya na maaari niya itong ibenta o ipag-amit sa paggawa ng bagong sandata dahil ito'y matibay at magaan. Nakakita rin siya ng kutsilyo na nakabaon sa isa sa mga mata ng dragon. Inakala niyang pag-aari niya ito kahit nagtataka rin si Tuya kung saan ito nanggaling. Pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay patungong Mizmid, tinanong ni Tuya si Doggy kung may nakita o naramdaman pa siyang ibang tao malapit noong laban. Kinumpirma ito ni Doggy, pero inakala niyang isa lang ito sa mga kasama nila. Di naglaon, nakita nila ang malalaking tore sa malayo at napagtanto nilang nakarating na sila sa kaharian ng Mizmid. Malugod silang tinanggap ng hari ng Mizmid, si Jamaka, na nagulat nang makita ang prinsesa ng Belfast na kasama nila. Ipinaliwanag ng prinsesa na nais ng kanyang ama na makipag-alyansa sa kanilang kaharian at ipinadala siya bilang sugo sa utos ng hari ng Belfast. Matapos makausap si Yamina tungkol sa alyansa, napansin ni Haring Jamaka si Tuya sa grupo. Nakilala niya si Tuya bilang ang nakatalo sa itim na dragon na umatake sa Elk Village at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, hinamon niya si Tuya sa isang mock battle para subukin ang lakas nito, na ikinabahala ng kanyang mga alalay. Sa kalaunan, sa training field ng Kastilyo, hiniling ng isa sa mga alalay kay Tuya na talunin ang hari upang mawala ang kagustuhan nitong lumaban. Dahil pinapayagan ang paggamit ng mahika basta't hindi ito pampanira, ginamit ni Tuya ang slip para madulas ang hari. Nainis ang hari at humiling ng rematch na walang ganoong mahika. Naging pantay ang laban hanggang sa ipinakita ng hari ang kanyang natatanging null magic na tinatawag na Axel. Mabilis na kinopya ni Tuya ang spell, kaya naging napakabilis ng kanilang laban na halos di na makita ng mga nanonood. Pinagsama ni Tuya ang Axel at Boost, dahilan para mapasuko niya ang hari at siya ang manalo.
Kinagabihan, ginanap ang isang salu-salo at nag-enjoy si Tuya sa pagkain. Nilapitan siya ni Leon, tinatanong kung nakita niya si Olga. Natagpuan nila ito malapit lang kasama ang hari at ang mga babae. Napansin ni Tuya kung gaano ka-crush ni Leon si Olga. Pinuri ng mga babae ang suot ni Tuya na hiniram niya lang. Bumawi si Tuya ng papuri at kinuhanan sila ng litrato. Nagulat ang lahat sa flash ng kamera mula sa kanyang smartphone. Tinanong ng hari kung ano ang ginawa ni Tuya. Sinabi ni Tuya na isa itong uri ng null magic at ipinakita ang larawan sa hari. Natuwa ang hari at tinanong kung maaari ba itong mailabas. Humingi si Tuya ng papel at ginamit ang spell na drawing para kopyahin ang larawan. Hiningi rin ng hari na kuhanan siya ng larawan, na walang problema kay Tuya. Maya-maya, pagod na umupo si Tuya sa isang madilim na bulwagan. Nakita niya ang isang teddy bear na naglalakad, tinawag siya nito at pinasunod. Dinala siya nito sa isang silid kung saan may isang batang babae na may pilak na buhok na nakasuot ng Lolita dress, nakaupo sa isang madilim na kwarto na puno ng stuffed toys. Tinawag ng babae ang oso na si Paula at nagtanong kung sino ang bisitang dinala nito. Nagpakilala si Tuya at nakilala bilang Dragon Slayer. Medyo nahiya si Tuya at nagtanong kung ano ang pangalan ng babae. Nagpakilala ito bilang si Lin, isang elder ng fairy tribe. Ibinunyag niyang mahigit 600 taon na siya, at tansya niya ay nasa 612 na siya. Tinanong ni Tuya si Lin kung ano si Paula. Hinala niyang summon beast ito. Ngunit sinabi ni Lin na isa lang itong teddy bear, at natawa na dapat ay nahalata na niya sa tunog ng pag-squeak. Ipinaliwanag ni Lin na ang null magic niyang program ay nagbibigay ng command sa mga walang buhay na bagay. Nagpakita siya ng demo sa isang upuan na gumagalaw kapag inuupuan, pero nakalimutan niyang isama kung paano ito gagalaw. Nang tanungin kung pwede niyang paliparin si Paula, ipinaliwanag ni Lin na hindi kayang gumawa ng imposible ang program. Kung gusto mong paliparin ang isang bagay, dapat modelong ibon ang gamitin. Nakiusap si Tuya na subukan ang program at kinopya ang experiment ni Lin, kaya napaisip si Lin kung ano pa ang kayang gawin ni Tuya. Nang kinumpirma ni Tuya na kaya niyang gamitin lahat ng uri ng magic, inalok ni Lin na turuan siya. Mabilis itong tinanggihan ni Tuya at umalis. Nagpahinga si Tuya sa kanyang silid, tinanong ni Doggy kung ayos lang siya. Pagod na pagod si Tuya sa hari at kay Lin, pero biglang gaman ang pakiramdam niya nang maisip kung paano gawin ang iyon gamit ang program. Kinabukasan, nagpaalam si Tuya kay Linz at Yamina, nag-eensayo sina Yae at Els kasama ang mga gwardya. Nang sabihin ni Tuya na mamimili siya, sumama agad sila. Pagkatapos mamili, ginamit ni Tuya ang gate para dalhin sina Linz, Yamina, at Doggy sa gubat. Tinabas ni Linz ang pangil ng dragon gamit ang water magic para kay Tuya. Nagpasalamat si Tuya bago ginamit ang model ink para gawing mga parte ng baril ang pangil. Mabilis niyang binuo ang baril na may espada, at gumawa ng rubber bullets gamit ang model ink. Ginamit din niya ang program para mag-self-reload ang baril. Sinubukan niyang magpaputok pero mintis. Napagtanto niyang kulang sa rifle lang ang baril kaya inedit niya ang barrel gamit ang model ink, at sa wakas ay nakabutas ng puno. Gumana rin ang reload spell. Namangha sina Linz at Yamina sa sandata kaya humiling silang magkaroon din. Ipinakita ni Tuya sa kanila ang mga larawan ng single handguns sa kanyang smartphone. Pinili ni Linz ang maliit, at si Yamina naman ang mahaba ang barrel. Masaya silang dalawa, at ginamit ni Tuya ang program para gawing blade mode ang kanyang baril para may versatility siya kung hindi siya makagamit ng iba pang magic sa laban. Pinangalanan ni Tuya ang kanyang sandata na pistol. Bumalik sila sa Mizmid pagsapit ng gabi, handang tikman ang lokal na putaheng curry. Biglang nagbabala si Doggy kay Tuya sa pamamagitan ng telepathy na bumalik ang kanilang mga stalkers. Nalaman ni Tuya ang lokasyon at nagpa siya itong puntahan sila. Nagsinungaling muna siya para iwan sina Yamina at Linz kay Kohaku bago ginamit ang Axel para lumayo. Nagulat niya ang dalawang nakamaskara na nagpasabog ng flash bomb at tumakas. Gamit ang Axel at Boost, naunahan niya sila sa isang eskinita at binaril ng rubber bullets na may paralyze. Tinali niya sila at tinanong, tahimik silang dalawa. Nang kapkapan niya ang isa, nadama niya ang kokomelon nito at nahulog ang maskara, si Lapis pala. Nice. Ang isa pa ay si Cecil. Ipinahayag ni Lapis na sila'y especially iya mula sa grupong especially ayon ng Belfast, lihim na inutusan ng hari na protektahan si Yamina. Alam rin ito ni Lim.
Nakiusap si Lapis kay Tuya na huwag sabihin kay Yang ina dahil masisira ang tiwala sa pagitan nila ng ama. Bumalik si Tuya kina Yang ina at Lins para kumain ng curry, pero hindi nila kinaya ang anghang. Kinabukasan, gumamit si Tuya ng gate gamit ang mga salamin para magkaharap ang mga hari ng Belfast at Mizmid. Samantala, sinabi ni Lin kay Paul, dumating na ang grupo ni Tuya sa Ishan. Ibinunyag ni Lin na hinahanap niya ang Neruya Ruins. Ngunit hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Naniniwala si Yae na maaaring alam ng kanyang ama ang tungkol dito. Kaya iginiit ni Lin na bumisita sila sa tahanan ni Yae. Hindi nagustuhan ni Els ang pagiging bossy ni Lin. Pinangunahan ni Yae ang grupo patungong Edo. Tinanong ni Tuya kung may hari ba na namumuno sa Ishan. Ipinaliwanag ni Yae na bawat rehiyon ay may lord na nagsisilbi sa hari. Nang marinig ni Tuya na si Ieyasu ang lord ng Edo, nagbiro siyang parang kinopya at nilagay ni God ang Japan papunta sa mundong ito. Nagtaka sina Lins, Els, at Yamina sa kultura. Mabilis na ipinaliwanag ni Tuya ang tungkol sa geta na sapatos at mga palanquin, na ikinagulat ni Yae kung gaano siya kaalam. Napansin ni Yae na may kakaibang atmosfera sa Edo. Dumating ang grupo sa tahanan ng pamilya Kokano, kung saan masayang sinalubong si Yae ng kasambahay na si Ayane. Sunod nilang nakilala ang ina ni Yae, si Nanay Kokano, na nagtanong kung sino ang mga kasama ni Yae. Ipinakilala sila ni Yae bilang mga kasama niyang tumulong sa kanya sa malayong kanluran. Nagtanong si Yae tungkol sa kanyang ama, na ipinaliwanag ni Nanay na nasa labanan kasama si Ieyasu. Sumalakay ang Takode clan, pati ang kapatid ni Yae na si Jotaro ay lumalaban din. Napagtanto ni Yae na kaya pala tila mabigat ang pakiramdam sa Edo. Nagtaka si Lin tungkol sa sitwasyon, at ang tanging balita ay malapit ng maagaw ng Takode clan ang kuta. Agad na nakiusap si Yae kay Tuya na gamitin ang recall at gate para makarating sila roon. Dumating ang grupo sa isang burol, ligtas na distansya mula sa kuta. Ginamit ni Tuya ang impormasyon tungkol kay Jotaro para masigurong ligtas pa ito. Pinigilan ni Lin si Yae na sumabak agad sa labanan. Nag-alok si Tuya na gagamit siya ng long sense para mahanap ang ligtas na lugar na mapagdatean papasok sa kuta. Siya muna ang mauuna para siguraduhing ligtas. Ang unang gate ni Tuya ay nagdala sa kanya sa labas ng larangan ng labanan, kung saan nakita niyang patuloy na sumusugod ang mga mandirigmang Takada kahit sugatan na. Agad niyang inisip na mga zombie ang mga ito. Sa loob ng kuta, dumating si Tuya pero sinalubong siya ng espada ni Jotaro. Nagpakilala si Tuya at ipinaliwanag na bumalik na si Yae sa Ishan. Binuksan niya ang isang gate para papasukin ang lahat. Nagtaka si Jotaro kung sino ang mga kasama, na ipinaliwanag ni Yae na mga kaibigan niya. Nagtanong si Yae tungkol sa kanilang ama, na sinigurado ni Jotaro na ligtas pa ito. Nakita ni Tuya ang mga sugatan at ginamit ang program para i-upgrade ang multiple sa kanyang telepono. Ginamit niya ang Cure Heal para pagalingin ang mga ito. Binalaan ni Tuya na hindi pa bumabalik ang dugo na nawala, kaya't dapat maghinay-hinay sila. Nagtanong si Tuya tungkol sa kalaban, na tumitigil lamang kapag nababasag ang kanilang maskara. Pinaghihinalaan ni Lin na mga artifact ang mga maskara, at iniisip niyang artifact din ang telepono ni Tuya. Mabilis na ginamit ni Tuya ang multiple para magpaulan ng Shining Javelin at wasakin ang mga undead warriors. Muli na namang humanga sina Yamina, Els, Lins, at Yae kay Tuya. Kalaunan, nakipagkita ang grupo sa ama ni Yae na si Jubei at kay Lord Tokugawa. Humanga si Jubei kay Yae dahil sa pagprotekta nito sa isang prinsesa. Tinanong ni Tokugawa kung sino ang nagligtas ng kuta, at isiniwalat ni Yamina na ito ay ang kanyang kasintahang si Tuya. Nagprotesta si Tuya, pero tinawag siyang fiancé ni Yamina, sabay tingin ng kick puppy na nagpatahimik kay Tuya. Mukhang naiinis sina Yae at Els, si Lin ay ngumiting malamig, habang si Lin ay nakangisi sa paghihirap ni Tuya. Mabilis na nagtanong si Tuya kung bakit umatake ang Takide clan. May mga chismis na patay na si Lord Tag-Ake Shingen, at ginagamit ni Yamamoto Kansukai, isang dark mage strategist. Ang pangalan nito, pinaghihinalaan ni Lin na gumagamit si Kansukai ng artifact. Base sa dami ng undead na sundalo, ang paghuli kay Kansukai ay posibleng magpatahimik ng gulo. Lumitaw ang isang ninja na si Tsubaki, na nag-abot ng liham mula kay Kosaka Masanobu ng Elite Four sa ilalim ni Shingen. Tama ang hinala, humihiling ang liham ng tulong para mailigtas ang tatlo pang Elite Four upang pabagsakin si Kansukai. Isiniwalat ni Tsubaki na kunwari lang tapat si Kosaka para makakuha ng oras.
Nag-alok si Tuya ng tulong, naalala niya na ginawang invisible ni Lin ang kanyang mga pakpak, kaya tinanong niya kung kaya rin itong gawin sa ibang tao. Kinumpirma ni Lin na posible, nagpa siya si Tuya na mag-infiltrate kasama sina Lin at Tsubaki, napansin ni Els na maliwanag pa, samantalang gusto ni Yae na ipaalam sa kanyang ina na ligtas sina Jubei at Jotaro, at nais ni Nayam ina at Lins na magdala ng pagkain mula sa mansion para tulungan ang mga sundalo. Pumayag si Tuya sa lahat ng ideya, gumamit si Tuya ng recall kay Tsubaki, na ikinagalit ng mga dalaga. Pagsapit ng gabi, nakarating na sina Tuya, Lin, at Tsubaki sa labas ng compound. Ginawang invisible ni Lin ang sarili at si Tuya. Ang maganda, kita ng mga nasa spell ang isa't isa. Sinubukan ni Tuya ang gate para makapasok, pero hindi gumana. Hinala ni Lin na may magic barrier, ibig sabihin, kailangan nilang pumasok sa tradisyonal na paraan. Nag-alok si Tsubaki na sirain ang pinagmumulan ng barrier, pero pinigilan siya ni Lin dahil makaka-alerto ito kay Kansukay. Sumang-ayon si Tuya na sumunod na lang kay Tsubaki, sabay isinara ang gate. Nakita niyang nilamas ni Lin ang dibdib ni Tsubaki, pero sinisi ni Lin si Tuya. Mabilis na sumigaw si Tuya na hindi siya gumagalaw, tumutol si Tsubaki, pero kalaunan ay tila natuwa, sabay komento ni Lin na mas malaki pala ang dibdib ni Tsubaki kaysa sa itsura. Binatukan ni Tuya si Lin sa ulo para pakawalan si Tsubaki, huminga ng maluwag si Tsubaki at tinawag namin si Tuya. Pinagalitan ni Tuya si Lin sa kalokohan nito sa seryosong sitwasyon, nag-alala siya kung magtatagumpay ba sila. Tahimik silang pumasok sa kulungan at pinalaya ang tatlong bihag na Elite Four. Ginamit ni Tuya ang Model-in para baluktutin ang bakal ng selda. Sinubukan ni Tuya hanapin si Kansukay, pero hinaranggan ng barrier ang search. Ipinaliwanag ni Lin na kailangan munang sirain ang talisman na nagpapagana sa barrier. Natagpuan nila ito malapit sa armory, isang lampara na may madilim na aura. Kinumpirma ni Lin na sisirain ito para mawala ang barrier. Binaril ito ni Tuya gamit ang pistol, gamit ang parehong, multiple, shining javelin, na combo. Winasak ni Tuya ang lahat ng undead soldiers. Hinarap nila si Kansukay gamit ang gate, nang tinangkang saksakin si Kansukay, tumawag ito ng undead warrior na kinilala ni Baba Nobuharu bilang si Lord Shingen. Tumawa si Kansukay dahil hindi raw kayang patayin ng kanyang mga tauhan ang undead lord nila, pero mabilis na tinarget ni Tuya ang ulo ng zombie at binasag ang maskara, kaya't namatay ito. Sinabi ni Tuya sa naguguluhang mga Asians na wala naman siyang utang na loob kay Shingen. Nahihiya ang tatlo dahil sobrang dali ng ginawa ni Tuya. Inalis ni Kansukay ang kanyang eye patch at ibinunyag ang isang pulang hiyas, ang Gem of Immortality, na nagpapanatili sa kanyang buhay at lumilikha ng undead. Ginamit agad ni Tuya ang apport para kunin ang hiyas at pinaeksamin kay Lin. Ipinaliwanag ni Lin na sinisira nito ang puso ng may-ari at walang silbi. Itinapon niya ito sa ere at pinasabog ni Tuya. Naging abo si Kansukay. Ang hiyas lang ang nagpapanatili sa kanyang buhay at sumisip-sip ng kanyang mana. Kinabukasan, nalaman ni Baba ang paghahanap ni Lin sa Nearyu Ruins. Alam niya kung nasaan ito, pero nasa ilalim ito ng dagat. Ipinaliwanag ni Baba na nakapunta siya sa isang isla malapit sa ruins, na tinuring ni Lin na sapat na. Sa kahilingan ni Lin, gumamit si Tuya ng recall kay Baba para makita ang lokasyon. Kalaunan, nagtipon muli si Tuya kasama sina Yam Ina, Lins, Els, Lin, at Yae sa tahanan ng Kokano. Nagpaalam si Yae sa kanyang pamilya. Sinabi ni Jubei kay Tuya na babayaran niya ang utang na loob para sa pagtulong sa insidente. Tinanggihan ito ni Tuya. Binuksan niya ang gate papunta sa isang dalampasigan, kung saan namangha ang mga dalaga sa ganda ng dagat. Lahat sila ay namangha sa tanawin ng dalampasigan. Sina Yam Ina, Lins, Els, at Yae ay nagtatampisaw sa mababaw na tubig. Nais ni Lins na sanay nakapagdala sila ng swimsuit, na ikinagulat ni Tuya na mayroon pala noon sa mundo nila. Hiniling ng mga babae kay Tuya na ibalik sila sa Belfast Mansion para makapamili ng swimsuit sa lungsod. Sinabi ni Lin kay Tuya na ayos lang na mag-enjoy muna sila imbes na maghanap agad ng mga guho. Inimbitahan ni Tuya sina Cecil, Lapis, Ren, Leon, Micah, Air, at ang pamilya Maharlika na sumama sa kanila. Gumawa si Tuya ng mga tent para makapagpalit ang lahat, pati na mga laruan sa pool at mga lounge chair na may payong para sa kanilang kaginhawaan. Nagmamadaling pumasok si Elle sa tent ng mga babae.
Pero sumilip muna sandali para sabihan si Tuya na huwag sumilip. Habang nagbibihis ang mga babae, tinitingnan ni Yamina at Els nang may kaba ang dibdib ni Linz, Yae, at Cecil. Nagbiro si Lin kay Els na baka si Linz ang mas nakatatanda sa kambal, dahilan para pikanin si Els sa diwata. Sa labas, nakasuot na rin ng swimsuit, si Tuya at nakatingin sa karagatan kasama si Doggy. Binati siya ni Els, Linz, at Yae, napahinga ng malalim si Tuya dahil sa kanilang kagandahan. Nakasuot si Els ng pink na striped bikini, si Linz ay may asul na bikini na may light blue jacket, si Yae ay naka-purple na bikini. Tinanong nila si Tuya kung nagustuhan niya ang kanilang mga suot, at nahihiya niyang sinabi na cute sila. Inayos ni Yae ang suot niya sa ibaba, sabay sabing hindi siya sanay sa mga kasuotan na hindi mula Asian, na hindi sinasadyang nagpainit kay Tuya. Naglaro sina Els at Yae sa tubig, habang si Linz ay nagbibilad sa araw dahil hindi siya mahilig lumangoy. Sunod na lumapit sina Su at Ren, na naging magkaibigan na, kay Tuya suot ang kanilang swimsuit. Tinawag silang cute ni Tuya, gusto ni Ren mag-uwi ng buhangin, pero inalok siya ni Tuya na kuhanan ng litrato para may alaala. Pagkatapos ay sumama ang dalawa para maglaro sa tubig. Nagulat si Tuya kay Cecil na nagrereklamo na masyado raw masikip ang swimsuit niya, lalo na sa dibdib, sabay takbo para bantayan sina Su at Ren. Habang pinagmamasdan ni Tuya ang pag-alog ng dibdib ni Cecil, napabulong siya kung totoo ang chismis na lumulutang ang malalaking dibdib. Nagulat siya kay Lapis na nakarinig ng bulong niya, idinahilan niya na nag-aalala lang siya sa water donuts na ginawa niya para sa mga bata, na tinanggap naman ni Lapis. Ipinaliwanag ni Lapis na sila ni Cecil ay naka-duty na salaitan para pagsilbihan sina Ina at Su habang nagbibilad ang kanilang mga ina kasama ang mga butler. Samantala, naglalaban sa paglangoy ang hari at ang duke, na unti-unting nalalamangan ni Leon. Lumapit si Ina kay Tuya suot ang puting bikini niya, at tinawag din siyang cute ni Tuya, ngunit kinabahan si Tuya nang sabihing pinili ni Ina ang bikini niya para kay Tuya. Sabay yakap ng mahigpit, tumanggi si Tuya sa paanyaya niyang maglaro, dahilan na kailangan niyang tulungan si Lin mag-imbestiga sa mga guho. Lumapit si Lin suot ang asul na swimsuit, at niloko si Tuya na naisip niya tuloy kung ano ang itsura ni Tsubaki sa swimsuit. Lumangoy si Tuya papunta sa mga guho pero hindi siya makapasok dahil sa kakulangan ng hangin. Nadismaya si Lin, pero sinabi ni Doggy na may kilala siyang nilalang na may kapangyarihan sa tubig. Tinawag ni Tuya ang Black Emperor, isang matandang kaibigan ni Doggy na isang pagong at ahas na magkasama sa titulong iyon. Para magkaroon ng kontrata sa Black Emperor, kailangan ni Tuya na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagtalo sa kanila. Gumamit siya ng Infinite Slip Spell para paulit-ulit madulas ang pagong, na nagpahilo rin sa ahas. Habang naglalaro sina Ina at Yae ng volleyball laban kina Linz at Els sa dalampasigan, nanalo ang magkapatid na Silhouska, pero natanggal ang bikini top ni Linz. Tinakpan ni Linz ang sarili, sabay tawag kay Tuya para tumulong. Pero nataranta si Els at sinabi kay Linz na huwag siyang tawagin, sabay isinuot muli ang top. Nagpahinga ang mga babae sa baybayin at nagtanong kung nasaan si Tuya. Sinabi ni Ina na tumutulong ito kay Lin maghanap ng guho. Balik kay Tuya, umamin ang Black Emperor ng pagkatalo kay Tuya dahil sa sobrang hilo na sila para gumalaw. Humiling sila ng bagong pangalan para formal na makontrata. Pinangalanan sila ni Tuya bilang Squirrel at Viper. Nagbago sila ng anyo na parang chibi tulad ni Doggy para mas madali siyang tulungan. Bumalik sila sa dalampasigan, at ipinaliwanag ni Tuya na maglalaan siya ng oras kasama ang mga babae. Ngunit naghinala ang mga babae sa oras na ginugol ni Tuya kay Lin. Pinilit nilang malaman kung sino ang pinakamagandang suot ng swimsuit para sa kanya. Hindi makapili si Tuya, kaya pinili niya si So dahil sa kanyang kakyutan. Mali ang pagkaintindi ni Linz, Els, at Yae. Mas lumala pa nang mahulog ang smartphone niya at lumabas ang litrato ni Su at Ren. Naisip tuloy ng mga babae na isang lowly pervert si Tuya. Pero nakita ni Ina gamit ang kanyang mystic eyes na isang malaking di pagkakaunawaan lang iyon. Hinayla niya si Tuya papunta sa tubig at sumama na rin ang iba. Pagsapit ng takip silim, humiling si Tuya kina Squirrel at Viper ng tulong. Gumawa sila ng barrier para maitaboy ang tubig, na nagbigay daan kay Tuya na makahinga at makagalaw na parang nasa lupa habang kasama sila. Sa mga guho, natagpuan ni Tuya ang teleportation relic,
Sinabi ng kanyang mga alaga na lagyan iyon ng mahika. Nagsimula ang teleportation at dinala siya sa isang hardin na tanaw ang kalangitan, isang babaeng may berdeng buhok at suot, si Tuya, Dog, at Squirrel sa hardin ng Babylon pagkatapos ay activate ang mahiwagang plataporma. Napunta sina Tuya, Dog, at Squirrel sa isang hindi kilalang lokasyon. Doon, sinalubong sila ng isang batang babae na nakasuot lamang ng damit mula baywang paitaas at underwear mula baywang pababa, na labis na ikinagulat ni Tuya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Francesca. Ngunit mas gusto niyang tawagin siyang Seska. Nakiusap si Tuya na magbihis siya. Pilit iniisip na ito ay isang swimsuit. Ngunit hindi ito naging epektibo. Sa huli, nagsuot si Seska ng palda, habang si Tuya ay nakatalikod. Patuloy na nakiusap na isuot na lamang niya ito. Matapos ang insidenteng iyon, sinamahan ni Seska si Tuya sa isang fountain sa hardin. Ipinaliwanag ni Seska na ang lugar ay tinatawag na Garden of Babylon, isang lumulutang na hardin sa kalangitan na nilikha ni Professor Regina Babylon bilang isang libangan. Si Seska ay nilikha 5,072 taon na ang nakalipas bilang control terminal ng Gar Senador, bagaman may organikong bahagi na gawa sa mahika, hindi siya isang ganap na tao. Ipinunto ni Seska na, bagaman hindi siya maaaring magkaanak, kaya pa rin niyang makipagtalik, na agad namang sinabi ni Tuya na hindi kailangang malaman iyon. Nang tanungin ni Tuya kung bakit siya at ang hardin ay nananatiling gumagana matapos ang 5 milenyo, ipinaliwanag ni Seska na lahat ay pinatatag ng mahika upang maiwasan ang pagkasira, hindi siya na-activate hanggang sa dumating si Tuya. Matapos makuha ang pangalan ni Tuya, sinabi ni Seska na siya ay itinuturing na compatible at ngayon ay may-ari ng garden at ni Seska mismo. Ipinaliwanag niya na tanging ang mga may affinity sa lahat ng elemento ang maaaring gumamit ng teleportation patungo sa garden, isang failsafe na idinagdag ni Regina. Ang pagsubok ay ang insidente ng panty sa kanilang unang pagkikita. Kung si Tuya ay umatake, itatapon siya ni Seska. Kung wala siyang ginawa, ihahatid siya pabalik, ngunit dahil nakiusap siya na magbihis si Seska, ipinakita nito ang kanyang kabaitan. Bagaman nalilito pa rin, tinanggap ni Tuya ang sitwasyon. Sinabi ni Seska na ngayon ay opisyal na siyang pag-aari ni Tuya. Napabuntong hininga si Tuya, nararamdaman na mas magiging komplikado pa ang mga bagay. Pagbabalik sa dalampasigan ng Ishan habang wala si Tuya, ang mga babae ay naglalaro sa dalampasigan. Habang hinahabol ang isang alimango, napunta ito sa dibdib ni Charlotte. Napansin ni Linz at Yae na hindi sila nagkakaproblema sa kanilang mga swimsuit. Maliban sa kaunting buhangin, inisip ni Yae na kailangan nilang ipagdikit ang kanilang dibdib kapag nagsusuot ng swimsuit upang maiwasan ang ganitong insidente. Nagtataka si Yamina kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit sinabi ni Els na wala siyang dapat ipag-alala. Napansin ni Lynn na naroon pa rin si Charlotte at tinanong kung bakit hindi pa siya bumabalik sa Belfast. Agad na umalis si Charlotte, nag-aalala si Linz kay Tuya. Ngunit inisip ni Lynn na maayos lang ito dahil kahit ang mga hindi interesado sa arkeolohiya ay mamamangha sa mga matatagpuan sa mga guho, biglang nagbukas ang isang gate at sumilip si Tuya. Pagpasok sa Garden of Babylon, pumasok ang lahat sa garden sa pamamagitan ng gate at namangha sa kanilang nakita. Napansin ni Lynn na ang arkitektura nito ay kahalintulad ng sinaunang sibilisasyong Partheno. Ipinaliwanag niya na ang Partheno ay isang advanced na lipunan na may maraming mahikang spell at kagamitan, at ang garden ay isa sa mga artifact na ito. Ipinakilala ni Tuya si Seska bilang tagapamahala ng garden. Sinabi ni Seska na si Tuya ang kanyang master. Nang tanungin kung ano ang ibig sabihin ng master, sinabi ni Seska na siya ang kanyang asawa. Ngunit agad itong itinama ni Tuya bilang may-ari. Ipinaliwanag ni Seska ang kanilang unang pagkikita, na ikinagulat ng mga babae at ikinabigla ni Tuya. Galit na galit si Linz at pinaluhod si Tuya. Naalala niya ang insidente sa banyo at ngayon ito na naman. Ipinahayag niya na siya at si Els ay kumuha ng magkaparehong bikini upang mapasaya si Tuya at nagtatanong kung pareho lang ba ang swimsuit at underwear para sa kanya. Upang asarin si Tuya, nag-alok si Lynn na ipakita ang kanyang panty, na lalong ikinagalit ni Linz. Sinabi ni Lynn na hindi naiintindihan ni Tuya kung bakit siya galit at kung hindi niya ito ipapaliwanag, mas mabuting hayaan na lamang siya. Sinabi ni Lynn sa tatlong babae na dapat silang maging patas kay Yamina. Dinala ni Yamina sina Linz, Els, at Yae sa isang lakad sa garden, habang naiwan si Lynn kay Tuya. Bagaman may tiwala si Yamina kay Lynn, nag-aalala sina Yae, Els, at Linz na baka lalong lumala ang sitwasyon. Naalala ni Yamina ang kanilang pag-uusap noong lumipat sila sa Belfast Mansion.
Ipinahayag ni Yam Ina na alam niyang mahal ni na Els, Lins, at Yae si Tuya tulad ng pagmamahal niya rito. Laging humahanga si Els sa damit na ibinigay ni Tuya, sinusundan ni Lin si Tuya upang tiyakin na hindi siya pumapasok sa malalaswang tindahan, at humihiling si Yae kay Tuya na pagalingin siya ng higit pa kaysa kay Lins. Iminungkahi ni Yam Ina ang isang polygamous na kasal upang silang lahat ay maging asawa ni Tuya. Nang hindi makasagot ang tatlo, iminungkahi ni Yam Ina na ipagpatuloy na lamang ang kanilang kasalukuyang relasyon at tingnan kung may magbabago. Pagbabalik sa kasalukuyan tinanong ni Yam Ina ang kanilang nararamdaman ngayon, napansin na mas naging malay sila kay Tuya matapos mapagtanto ang kanilang pagmamahal sa kanya. Ibinahagi ni Yam Ina ang kanyang mga obserbasyon, laging bumibilis ang tibok ng puso ni Lins kapag malapit kay Tuya, sinusundan siya ng tingin ni Els, at kinakabahan si Yae kapag kasama siya. Muling iminungkahi ni Yam Ina ang polygamous na kasal kay Tuya, na mula ng husto sina Els, Lins, at Yae. Sabay-sabay na nagbanggit ng mga pantasya sa kasal, napansin ni Yam Ina na hindi pa ito ang tamang panahon. Pag-uusap ni Tuya, Lin, at Seska sa isang gazebo, nag-uusap si Tuya, Lin, at Seska. Namangha si Lin sa natuklasang bahagi ng sinaunang sibilisasyon, lalo na't ang lahat sa garden ay nananatiling buo dahil sa mahika. Napansin ni Tuya na si Regina Babylon ay isang henyo upang malikha ito, bagaman isa rin siyang pervert na pinilit ang kanyang mga nilikhang nilalang na ipakita ang kanilang underwear. Tinanong ni Tuya si Seska kung may iba pang bahagi ng Babylon, at ipinaliwanag ni Seska na may iba pang bahagi tulad ng library, research lab, workshop, storehouse, tower, rampart, alchemy lab, at hangar, ngunit hindi niya alam kung alin sa mga ito ang nananatili pa. Interesado si Lin sa library, naniniwalang may mga sinaunang spell doon. Sa kabilang banda, naniniwala si Tuya na puro bastos lang ito batay sa pagkakakilala niya kay Regina Babylon, nagtataka si Yae sa sinasabi niya, at sinabi ni Tuya na kalimutan na lang ito, batay sa tingin ni Lin, mukhang sina Lins at Els ay walang ideya sa pinag-uusapan. Nais malaman ni Lin kung maaaring makontak ni Seska ang iba pang android, ngunit hindi raw ito maaari. Nawalan siya ng koneksyon daan-daang taon na ang nakalipas. Iminungkahi ni Lins na gamitin ang telepono ni Tuya sa paghahanap, na ikinatuwa nito at ikinahiya ni Lins. Pero hindi rin ito gumana, naisip ni Yam Ina kung sila ang pinakaunang nakarating doon. Ipinaliwanag ni Seska na may pumasok sa library 3,208 taon na ang nakalipas, at isa pa sa hangar 985 taon na ang nakalipas. Nadismaya si Lin sa pagkatanto na kailangan nilang hanapin ang ibang teleportation circles para makuha ang natitirang bahagi ng Babylon. Tinanong ni Tuya si Seska kung alam niya kung nasaan ang mga ito, ngunit hindi rin niya alam. Nagtaka si Els kung bakit pinaghiwa-hiwalay ang Babylon. Hindi rin alam ni Seska dahil hindi niya ito sinabi, ngunit pinaghihinalaan ni Tuya na ginawa ito ni Regina para asarin ang mga tao. Ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin kay Seska. Nais ni Seska na sumama kay Tuya, ngunit nagsimula siyang magsalita ng kalaswan tungkol sa pagsabay sa kanya sa paliligo at pagtulog. Nabigla si Lins, ngunit pinakalma siya ni Tuya, sinabing nagbibiro lang si Seska. Sinubukan ni Tuya na iwan si Seska roon, sa pag-aakalang kailangang bantayan niya ang garden, ngunit automatiko na pala ang pagpapatakbo nito, at naka-offline lang si Seska hanggang sa dumating si Tuya. Ipinaliwanag ni Seska na kailangan niyang tapusin ang registration ni Tuya. Hinalikan niya ito sa bibig, na ikinagulat ng lahat ng babae. Sana all. Ipinaliwanag ni Seska na kinuha niya ang genetic information ni Tuya. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang mas madali iyon para makuha ang DNA sample, kahit na pwede rin naman daw sa pamamagitan ng pagtatalik. Tinitigan ni Lin si Tuya ng masama, ngunit ang kanyang pagkakunot ng noo ay unti-unting napalitan ng malambing na titig. Inamin ni Lin ang kanyang pag-ibig at hinalikan si Tuya, na ikinagulat ni na Els, Yam Ina, at Yae matapos masaksihan ang dalawang halik kay Tuya. Sana all. Si Francesca ay naging kasambahay sa Belfast Mansion bilang kasambahay, nagmamadaling umalis si Tuya papuntang kama, hindi lamang dahil sa pagiging kakaiba ni Francesca, kundi dahil din sa pagkalito niya matapos ang pag-amin ni Lins ng kanyang nararamdaman. Malungkot na pinanood ni Lins habang papalayo si Tuya, habang si Yam Ina naman ay tahimik na nagmamasid sa kanilang dalawa gamit ang kanyang Mista Ties. Sa kanyang silid, iniisip ni Tuya ang pag-amin ng pagmamahal ni Lins. Pumasok si Yam Ina,
Ipinaliwanag na galit siya kay Tuya. Akala ni Tuya ay galit siya dahil kay Linz, dahil technically ay nakatakda silang magpakasal ni Yamina. Ngunit sa gulat ni Tuya, sinabi ni Yamina na ayos lang sa kanya na magkaroon si Tuya ng maraming asawa. Itinuturing niya itong patunay ng kanyang pagkalalaki kung hindi lang siya ang kanyang magiging asawa. Gayunman, sinabi ni Yamina na ang ikinagagalit niya ay ang pagkuha ni Francesca ng unang halik ni Tuya. Hiningi ni Yamina na yakapin at halikan siya ni Tuya. Nag-aatubili ngunit sumunod si Tuya. Ngumiti si Yamina at kinumpirma na siya ang unang taong pinili ni Tuya na halikan ng kusa. Tinanong ni Yamina si Tuya kung ano ang tunay niyang opinyon kay Linz. Inamin ni Tuya na cute si Linz at gusto niya ang katapatan nito, pero nabigla lamang siya sa kanyang pag-amin. Dahil dito, sinabi ni Yamina na oras na para kausapin ni Linz si Tuya. Biglang lumitaw si Linz, ipinaliwanag ni Yamina na pinakast niya kay Lin ang invisibility kay Linz, na pinanatili ni Linz gamit ang sarili niyang light magic, para marinig ni Linz ang tunay na saloobin ni Tuya. Sa gulat ni Tuya, ibinunyag ni Yamina na umiiyak si Linz dahil inakala nitong iniiwasan siya ni Tuya dahil ayaw niya rito. Humingi ng tawad si Linz, ngunit inaliw siya ni Tuya. Ngayon, nagkaintindihan na silang dalawa. Dahil dito, nahikayat si Tuya ni Yamina na tanggapin si Linz bilang kanyang pangalawang kasintahan. Ayon sa kanilang hiling, hinalikan ni Tuya ang noo nilang dalawa at binati sila ng magandang gabi. Kinabukasan, hinayla si Tuya palabas ng kama ng galit na si Els papunta sa hardin, kung saan naghihintay si Yae. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang desisyong gawing isa pang asawa si Linz, kahit pa may nararamdaman talaga siya rito. Inamin ni Tuya na hindi pa pag-ibig ang nararamdaman niya, pero mahalaga sa kanya si Linz. Inutusan siya ni na Els at Yae na labanan sila, at kung matalo siya, kailangan niyang tuparin ang kanilang kahilingan. Sinubukan ni Tuya na iwasang saktan sila, kaya pinatulog niya si Els, ngunit plano pala ito ni Yae para ma-distract siya. Pinabagsak siya ni na Yae at Els at idineklarang sila ang panalo. Sinubukan ipaliwanag ni na Els at Yae ang kanilang hiling, ngunit nauwi lamang ito sa pagtatalo. Sa huli, pareho nilang inamin ang pagmamahal nila kay Tuya at ang kagustuhang maging asawa rin niya. Dumating sina Yamina at Linz, at ipinaliwanag ni Yamina na ang pakikipaglaban ang tanging paraan ni na Yae at Els para maipakita ang kanilang tapang. Dahil napapaligiran ng pagmamahal ng apat na babae, humiling si Tuya ng panahon para makapagdesisyon. Sa Sky Garden ng Babylon, napabuntong hininga si Tuya. Nilapitan siya ni Francesca at ipinaliwanag na may mensahe siya mula sa kanyang tagalikha. Naglabas si Francesca ng USB cord mula sa kanyang braso at sinabing alam na ni Tuya ang dapat gawin. I-connecta ito ni Tuya sa kanyang telepono at lumitaw ang hologram ni Professor Babylon, isang pre-recorded na mensahe. Matapos ang ilang biro na may kabastusan, ibinunyag ng propesor na gumamit siya ng isang artifact para silipin ang hinaharap. Pinanood niya ang buhay ni Tuya at inayos ang pag-uusap na ito. Ipinaliwanag niyang nagiging magulo ang hinaharap dahil sa phrase, gayunman, gusto ni Tuya na malaman ang kanyang sariling hinaharap. Tumanggi ang propesor na sabihin ito sa recording. Natutuwa sa pagkalito ni Tuya. Tinapos niya ito sa isang biro na maghuhubad si Francesca. Sandaling nag-isip si Francesca na gawin ito, pero agad siyang pinigilan ni Tuya. Gumamit si Tuya ng gate para bumisita sa Diyos at humingi ng payo. Hindi niya alam na ang kanyang nakaraan ay pinapalabas sa TV ng Diyos. Masayang sinalubong siya ng Diyos, gayunman, inamin ng Diyos na wala siyang masyadong alam sa love life. Tinawag niya ang Diyos ng pag-ibig, isang babaeng nakasuot ng estilong Griego. Ipinaliwanag nito na hindi siya nagkokontrol ng damdamin ng tao, pero siya ang nag-aayos ng mga klise para mas mapalapit ang mga tao. Nagtanong si Tuya ng mas praktikal na payo, tama ba talagang magpakasal siya sa kanilang lahat? Sinabi ng Diyos ng pag-ibig na kalimutan niya ang mga nakasanayang kaisipan tungkol sa pag-ibig sa Earth. Normal lang ang polygamy sa mundong kinalalagyan niya ngayon. Ipinaliwanag ng Diyos ng pag-ibig na walang saysay ang pag-ibig kung hindi lahat ay masaya. Kailangan mo ng pag-isipan ni Tuya ang sarili niyang kagustuhan. Bago umalis si Tuya, ibinunyag ng Diyos ng pag-ibig na siya ang may kagagawan kung bakit nahuli ni Tuya ang mga babae na naka-underwear. Isang klise na inisip niyang magugustuhan ni Tuya. Sa bihirang sandali ng purong inis, sumigaw si Tuya, "Anong problema mo?" Kinagabihan, ipinatawag ni Tuya si Doggy para papuntahin ang mga babae.
Sinabi niya sa kanila na hindi pa maaaring magpakasal agad, ngunit handa siyang magpakasal sa hinaharap kapag sigurado na silang lahat. Tinanggap ito ni Yamina at Linz ng mahinahon, alam na hindi magbabago ang pagmamahal nila kay Tuya. Ngunit nalungkot sina Els at Yae sa pagkaantala, iminungkahi ni Yamina na halikan ni Tuya ang bawat kasintahan, nagsimula si Tuya kay Els, ngunit sinapak siya nito sa tiyan sa kahihiyan hanggang mawalan siya ng malay, nagreklamo si Yae na hindi siya nahalikan. Sa labas, pinapanood ni Lynn, Charlotte, Francesca, Doggy, Squirrel, at Viper mula sa bintana. Ibinunyag ni Francesca na nakita ni Professor Babylon si Tuya na may siyam na asawa. Napansin ni Lynn na medyo marami ito. Tinanong ni Lynn si Charlotte kung bakit naroon pa siya imbes na nagtatrabaho. Kaya nagpanik si Charlotte. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, tinanong ni Francesca si Lynn kung balak din ba niyang pakasalan si Tuya. Tumawa si Lynn at sumagot ng, siguro. Nagtapos ang episode sa isang larawan ng siyam na magiging asawa ni Tuya, ang apat na kasalukuyang engaged, ang dalawang hindi pa, at ang tatlong hindi pa niya nakikilala, sina Linz, Els, Yae, Sushi, Yamina, Lynn, Lucia, Hilda, at Sakura, at dyan nagtatapos ang kwento ng ating bida, na may smartphone sa ibang mundo, at kahit tapos na ang adventure, isang bagay ang tiyak,